Soulbox. Si Kimberly Samantha Ledesma ay isang spoiled na dalagang laking mayaman, mahilig sa party, shopping at walang disiplina. Pero biglang nagbago ang takbo ng buhay niya nang ipadala siya ng mga magulang niya sa isang hasyenda para matutong mamuhay ng simple. Doon niya muling nakaharap si Skylar Raven Bejerano, ang seryosong lalaking minsan niyang inasar sa bar ng linyang, "Panagutan mo ko, buntis ako." Hindi pa pala tapos ang biro dahil sa gitna ng bardagulan, putikan at lambingan sa ulan, tuluyan silang nahulog sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, hindi na biro ang lahat dahil buntis na nga siya. "Party party!" Sigaw ni Kimberly habang nagsasayawan sila ng mga kaibigan niya sa bar. "Walang uuwi hanggat hindi lasing." Dagdag niya habang sumasayaw sa gitna ng dance floor, hawak ang baso ng cocktail. Tumatawa lang ang mga barkada niya habang sabay-sabay na sumisigaw ng, "Shot! Shot! Shot!" Sa isang sulok ng bar, tahimik lang na nakaupo si Luis. Nakamasid mula sa kanyang table. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya maalis ang tingin sa babaeng walang pakialam sa mundo. Habang siya'y parang hinihigop ng presensya nito. Parang bagyo. Bulong niya sa sarili. Ang lakas ng dating. Biglang lumapit si Jay, isa sa mga kabarkada ni Luis, sabay abot ng beer. "Bro, kanina ka pa tulala. Type mo, no?" Napangiti si Luis. "Hindi ko alam. Parang kasi ang lakas ng dating niya. Ibang klase siya. Aside from that, she's beautiful and sexy. Totally my type." Si Kimberly yan, anak ng isa sa mga pinakamayamang businessman. May pagka-spoiled brat yan, baka hindi mo kakayanin. "Eh di subukan natin," sagot ni Luis. "Malay mo naman pumasa ako." Habang papalapit sila sa dance floor, tumigil sandali si Kimberly. Parang naramdaman ang tingin niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa gitna ng maingay na tugtugan, ilaw at hiyawan, biglang nagdahan-dahan ng lahat. "Uy, Kimberly, may papalapit sa'yo!" Hiyaw ng isa sa mga kaibigan niya. "Hi Kim, my name is Luis." Pagpapakilala ni Luis. Noong gabing iyon, ay nagkwentuhan sila at nag-inuman ng walang tigil. Nahahalata ng dalaga na interesado sa kanya si Luis, ngunit wala siyang balak na seryosohin to. Alauna na ng madaling araw nang makarating si Kimberly sa bahay nila. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa kwarto niya upang hindi siya marinig ng mga magulang niya nang biglang bumukas ang ilaw. "Kimberly Samantha Ledesma." Sigaw ng ama niya dahilan para kabahan siya. Doon niya nakita ang mom at dad niya na nakaupo sa sofa habang hinihintay siya. "Anong oras na, Kimberly? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Grabe na ang pag-aalala namin sa'yo." Nag-aalalang saad ng ina ni Kimberly na si Karina bago ito lumapit sa kanya. "Ganitong oras ba ang umuwi ang babae, ha? Anak naman. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Ilang beses na kitang pinagsasabihan pero sobra na talaga ang tigas ng ulo mo." Hindi na napigilan ni Samuel ang sarili niya. Hindi na rin kasi niya mapasunod si Kimberly dahil matigas na ang ulo nito. "Dad, I am not a kid anymore," sagot ni Kimberly habang pilit na pinapakalma ang sarili. "Nagpaalam naman ako kay mom, hindi ba?" "Anak, hindi sapat ang paalam kung alauna ka na ng madaling araw umuwi at hindi mo sinasagot ang tawag namin." Kalmado pero madiing sabi ni Karina. "Napapaisip na tuloy kami kung ano ba ang nangyayari sa'yo." Napatingin si Kimberly sa sahig, pinipigilang mapikon. "Nag-relax lang naman ako, okay? I had fun, that's all." "Fun? Sa bar? Sa inuman? Sa mga taong hindi mo naman talaga kilala?"
Tumataas na ang boses ng ama niya. Hindi mo ba naiintindihan, Kimberly? Lahat ng kilos mo, minomonitor ng media. Anak ka ng isang kilalang pamilya. Exactly, Dad. Biglang pasigaw na sagot ni Kimberly. Anak ako ng kilalang pamilya, kaya buong buhay ko kontrolado nyo. Ngayong may konting freedom ako, pinapakaalaman nyo pa rin ako? Kailan ba ako pwedeng maging ako? Tahimik ang sala. Nagkatinginan sina Karina at Samuel. Parehong hindi agad nakasagot. Huminga ng malalim si Karina at nilapitan siya. Kimberly, hindi namin ipinagdadamot sa iyo ang kalayaan mo. Pero sana, pag-isipan mo rin ang mga desisyong ginagawa mo. Ang pagiging malaya ay hindi ibig sabihin nun ay pagiging padalos-dalos. Gusto namin na masaya ka, pero hindi yung mapapahama ka. Anak naman, matanda ka na, alam mo na ang tama at mali. Saglit na natahimik si Kimberly. May punto ang ina niya. Oo, pero hindi siya basta-basta susuko sa sariling paninindigan. Alam ko na yan, Mom. Iritadong sagot ni Kimberly bago tumalikod. Hindi na ako bata. Kimberly. Mahinahong saway ni Karina sa anak, pero ramdamang pagod sa boses. Minsan talaga ay hindi na nila kinakaya ang ugali ng dalaga. Bakit ba kasi laging ganito? Tuloy-tuloy si Kimberly habang padabog na umaakyat sa hagdan. Kahit anong gawin ko, may mali. Gusto ko lang namang sumaya, hindi yung parang nakakulong ako sa sarili kong bahay. Anak, hindi ito kulungan. Pagpapakalma ni Samuel na tumayo na rin. Responsibilidad ito, at kung hindi mo pa rin naiintindihan yon, baka kailangan mo munang pag-isipan kung handa ka talaga sa kalayaang gusto mo. Napahinto si Kimberly sa gitna ng hagdan. Napalingon sa ama. Alam mo, Dad, napapaisip na lang ako na kung hindi nyo na lang sana ako naging anak, baka mas madali ang lahat. Baka mas masaya ako kahit papano. Hindi talaga intensyon ng dalaga na sabihin yon. Mahal niya ang mga magulang niya pero hindi na rin talaga niya kinakaya ang pressure na nararamdaman niya dahil lang sa anak siya ng mga magulang niya. Dahil sa anak siya ni Samuel Legisma. Kimberly! Sigaw ni Karina pero hindi na ito pinansin ng dalaga. Good night! Mariin niyang sabi bago tuluyang pumasok sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Ngayon, nagsisisi na ako na ibinigay ko ang lahat ng luho niya. Tignan mo ang nangyayari sa anak natin. Siguro'y ito na ang panahon para parusahan ng babaeng yan. Manuel, call my friend Cybert Calvejerano. Utos ni Samuel sa tauhan niya. What are you planning to do, Samuel? Tanong ni Karina sa asawa niya. You'll see, and I am sure na magtatanda na siya rito. Galit na saad ni Samuel bago niya kinausap sa telepono ang kaibigan niya. Skyler, wala ka na ba talagang balak bumalik sa Maynila? Ano ba kasing trip mo at dito mo na gustong manirahan? Hindi makapaniwalang saad ni Cybert sa anak na kasalukuyang nakatalakbong ng unan. Oo nga naman, anak ko. You do know that you have a company to run soon, hindi ba? Bumalik ka na ron. Namimiss ka na ng kakambal mo. Saad naman ni Sasha habang pinipilit nilang umuwi ang anak. Bukod kasi sa may kumpanya itong kailangan pangalagaan, ay marami nang naghahanap kay Skyler sa mga party. Karamihan sa dahil doon ay gusto nilang ipakilala si Skyler sa mga dalaga at single nilang anak. Skyler naman, makinig ka naman sa akin. Bumangon ka na dyan at umuwi ka na sa Maynila. Hindi na natapos ni Cybert ang sasabihin niya nang magsalita na si Skyler. No, hindi na ako babalik doon. I'm happy here, Dad. I am free. At walang babaeng nangungulit sa akin dito. Just leave me alone at bumalik na kayo sa Maynila. I know what you're trying to do, Dad. Ayaw magkaroon ng karelasyon lalo na't pilit pa. Please, just leave me and let me be happy here. Hindi na napigilan ni Skyler ang sarili niya at napasigaw na siya. Napatigil sina Cybert at Sasha
Hindi nila inaasahan ang biglaang pagsabog ng anak. Si Skylar na kilala nilang tahimik at laging mahinahon. Ngayon ay kitang-kita ang pagkainis at pagod sa mukha nito. Tahimik na naupo si Sasha sa gilid ng kama. Dahan-dahang tinanggal ang una na nakatalukbong kay Skylar. Anak, mahinahon niyang sabi. Hindi naman namin intensyong pahirapan ka. Gusto lang naming maalala mo kung sino ka at kung ano ang responsibilidad mo. Pero kung talagang hindi ka masaya, gusto rin naming maintindihan yon. Huwag mo kaming itulak palayo, Skylar. Sabat ni Sivert na may halong inis. Hindi mo kailangang tumakas sa Maynila para lang makaiwas sa mga babaeng gustong ipakilala sa'yo. Alam mo namang may choice ka, hindi ka namin pipilitin kung ayaw mo. Sinasabi niyo lang yan para mapauwi ako. Ilang beses ko nang naranasan yan, kaya hindi na ulit ako magpapaloko. Saad niya sa sarili. Umupo si Skylar bago napabuntong hininga. Hindi niyo kasi naiintindihan. Doon, lahat is scripted. Lahat ng kilos ko para sa image ng pamilya natin, para sa negosyo, para sa expectations niyo. Pero dito, kahit simpleng taho lang ang iniinom ko sa umaga, pakiramdam ko ako talaga to. Walang camera, walang pressure, walang pilit at higit sa lahat, masaya ko. Nagkatinginan ng mag-asawa. May lungkot sa mga mata nila. Pero unti-unti nilang nauunawaan ang dahilan ng anak. Kahit anong pilit ay wala talagang magawa si Sasha at Sivert. Kaya't ikasampung pagkakataon ay nabigo na naman silang pabalikin si Skylar sa mansyon nila. What? You must be kidding, Dad! Hindi makapaniwalang saad ni Kimberly sa ama niya nang marinig niya ang sinabi nito. Kasalukuyang kakagising niya lang at may hangover pa siya. Kaya naman mas lalong sumakit ang ulo niya dahil sa sinabi ng kanyang ama. I am not joking, Kimberly Samantha Ledesma. Since puro lang naman inom, gala, shopping at waldas ng pera ang ginagawa mo, kailangan mo ng parusa. I am giving you 3 days to pack your stuff and say goodbye to your friends. Dahil aalis ka na sa mansyon na to. Seryosong saad ni Samuel, habang si Kimberly naman ay hindi makapaniwala. You can't do that to me, Dad. You're seriously disowning me now. Because of what? Partying? Hindi makapaniwalang saad ni Kimberly, habang ang ama niya ay parang walang pakialam. Come on, Mom, say something. I don't want to live in that kind of place. Sabi ng mga kaibigan ko, madumi daw sa hacienda at may mga maruruming animals doon. Paghingi ng tulong ni Kimberly sa ina niya. Pero napabuntong hininga na lang ito. I am so sorry, anak. Wala na akong magagawa. Binigyan ka namin ng chance ng dad mo, pero nagalit ka pa sa amin. We just wanted na maayos mo ang buhay mo, pero wala kang pakialam. Hindi ko gusto na mapalayo sa'yo ng 8 months, pero para na rin yun sa kapakanan mo. Doon sa hacienda, wala kang credit card. You have to earn your own money para makabili ka ng gusto mo. Paliwanag ni Karina sa anak niya. What? Halos mapasigaw ulit si Kimberly bago napaupo sa kama. Hawak ang sentido. Are you seriously telling me na kailangan kong magtrabaho sa lugar na yon? Yes. Malamig na sagot ni Samuel. At kung ayaw mong pumunta ron, then say goodbye to your cards, your allowance, your car, lahat. Gusto niyo na ba akong patayin? Madramang sambit ni Kimberly. Parang hindi makapaniwala sa bangungot na naririnig niya. You're sending me to the middle of nowhere, sa mga kalabaw at putek, para akong pina-exile. Para kang prinsesang spoiled. Sabat ni Samuel. At baka nga doon sa hacienda, matutunan mong hindi umiikot ang mundo sa gusto mo. Baka matutunan mong magpakumbaba. OMG, Dad! Do you even hear yourself? This isn't home teleserye. I am not some rebel heiress na ipapadala sa bukid tapos magically magbabago. Exactly. Sabat ni Karina. This isn't teleserye, anak. This is real life.
At kung ayaw mong bumagsak ng tuluyan, kailangan mong matutong tumayo sa sarili mong paa. 1 taon na lang at ipapasa na sa iyo ang division mo sa kumpanya. Pero hanggang ngayon, ni isang araw, hindi ka pa pumasok sa office. Anong plano mo, Kim? Mag-party habang bumabagsak ang empire na pinaghirapan ko? Hindi na nakasagot si Kimberly. Napalunok siya. Gusto niyang sumigaw, magtapon ng unan, mag-walk out pero hindi niya magawa. 3 days, Kimberly. Ulit ni Samuel habang paalis na sa kwarto. I suggest you start packing. At paano ko maisusuot ang lubutin sa bukid? Bulong niya sa sarili sabay buntong hininga. About that, hindi mo dadalhin ang mga mamahaling gamit mo sa bukid. You'll just take a normal clothes, like t-shirts, hindi yung mga designer clothes mo. Lahat iiwan mo rito. Yung mga Chanel bags, YSL heels, pati na rin ang kotse mo. I guess, kailangan mo ng break sa paggamit ng mga gamit mong yon. Huling saad ni Samuel sa anak bago ito lumabas sa kwarto ng dalaga. Pagkaalis ng mga magulang niya, natigilan si Kimberly. Tumitig siya sa kanyang walk-in closet, sa mga designer bags, sapatos at damit. All of these are torture. Please, kung panaginip man to, gusto ko nang magising. Pagmamakaawa ni Kimberly, pero katotohanan ang lahat ng yon. My life is officially over. I am being deported to the jungle. Help me guys, hindi ko na alam ang gagawin ko. Malungkot na saad ni Kimberly sa mga kaibigan niya. Oh my God! Galit na galit siguro ang dad mo kaya kanya pinaparusahan ng ganyan. Saad ni Shai ang best friend ni Kimberly. If only may maitutulong ako, alam mo naman, kahit natulungan kita, ay malalaman ka agad ni Tito yon. At sigurado kung magagalit siya ng sobra. Malungkot na saad ni Shai, bago niya niyakap si Kimberly. I didn't know that Tito can be that hard. Well, 8 buwan lang naman yon, Kimberly. You're strong, at alam kong kakayanin mo yon. Pagpapalakas ni Flor sa loob ng dalaga bago ito uminom ng alak. Pero Kimberly, bakit nga ba tayo nasa bar ngayon? Di ba ito ang dahilan kung bakit ka ipapadala ng dad mo sa asyenda ng kaibigan niya, hindi ba? Taas kilay na tanong ni Shai sa kaibigan niya. Well, aalis na ako bukas, so might as well. As enjoy this, no? This is the last time na makakapagbar ako. Dahil sa susunod na 8 months, ay magiging katulong na ako sa mansyon ng kung sino mang anak ng kaibigan nila mom and dad. So stop asking na. And let's get drunk. Sigaw ni Kimberly bago niya binuksan ang bote ng alak at nilaklak niya yon. Nagkatinginan sina Shai at Flor habang si Kimberly ay tuloy-tuloy sa pag-inom ng alak na parang wala ng bukas. Girl, seriously? Sabay kuha ni Shai sa bote mula sa kanya. Kahit paalis ka na bukas? Do you really want to show up sa bukid na may hangover at eye bags? Malay mo, cute yung anak ng kaibigan ng parents mo. Please. Umikot ang mga mata ni Kimberly habang kinukuha muli ang bote. I doubt na marunong maligo yon. For all I know, baka amoy kalabaw pa. Napatawa si Flor. O baka naman yan ang tipo mong lalaki. Yung rugged, mysterious, pawisin. Ah, no thanks. Hindi ko nga type yung mga taong wala man lang skincare routine. What if may tigyawat sa ilong? Medramang sabi ni Kimberly, habang sinisipat ang sarili sa salamin ng phone niya. Pero sa kabila ng pag-arte, ramdam ng dalawa ang kaba sa mga mata ng kaibigan nila. Hindi ito sanay na wala ang comfort ng Maynila, lalo na ang lifestyle niya, designer bags, glam events at private parties. Kim, seryosong sabi ni Shai, baka naman this is what you actually need. I mean, away from the noise, away from the expectations. Malay mo, pagbalik mo, mas kilala mo na ang sarili mo. Stop being wise. Sagot ni Kimberly sabay sip-sip ng straw sa cocktail niya. Hindi ako masaya na mawawala ako for 8 months. Flor smirked bago siya tumawa. We are.
Kasi sa wakas, hindi na kami tatambay linggo-linggo sa bar na to. Hoy! Sigaw ni Kimberly bago sila nagtawanan. Pero habang masaya silang nagiinuman at nagkukwentuhan, hindi maalis sa isipan ni Kimberly ang bukas. Isang parte ng utak niya, curious, sino kayang makakasama niya ron? Totoo kayang may anak ang kaibigan ng parents niya? Guwapo kaya? Mabango kaya o mabaho? At higit sa lahat, handa na ba talaga siyang iwan ang lahat ng nakasanayan niya? Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sagot. Makalipas ang 1 linggo, ay kumuha ng bote si Flora at inaya niya ang mga kaibigan niya. OMG guys, since medyo lasing na tayo, why not make it more exciting? Let's play spin the bottle. This is gonna be fun. Masayang saad ni Flor. I am in. Let's play. Aniya kaya naman wala nang nagawa ang iba pa nilang kaibigan kundi sumali. May iba sa kanila na na-dare na makipag-make out sa ibang lalaki doon. May iba namang na-dare na lumaklak ng 3 glass ng alak. At may nanghingi ng number sa isang tao. Oh my God! Did you see that? He enjoyed making out with me. Kinikilig na saad ni Pia, dahilan para magtawanan sila. Nagpatuloy ang laro nila hanggang sa hindi inaasahang tumigil ito sa tapat ni Kimberly. Oh, this is gonna be exciting, Kimberly. Truth or dare? Tanong ni Flor sa kaibigan. Ngumisi naman ang dalaga bago siya nagsalita. Siyempre, dare. Hindi ako duwag, no? Aniya na mas lalong napangisi kay Flor. I dare you to say, panagutan mo ko, buntis ako. Sa unang lalaki na papasok diyan na may kasamang babae. What? Seryoso ka ba, Flor? Paano kung may jowa yun? Baka makasira pa kayo ng relasyon. Pagpipigil sa kanila ni Shai. It's a dare, kaya wala kang choice, Kimberly. Do it. I cannot wait. Nakangiting Aniya. Hindi sigurado ang dalaga kung gagawin niya ba to. Pero nagsimula namang i-cheer siya ng mga kaibigan niya. Ayaw niya mang gawin yon, pero wala siyang nagawa. Hinintay niya nang pumasok na ang lalaki doon, at hinintay niya rin na makaupo na muna ang mga to. Wait, babe, is that you? Pag-arte ni Kimberly nang makalapit siya ron sa lalaki. Babe, who the hell is she, Skyler? Hindi makapaniwalang tanong ng babaeng kasama ni Skyler. I don't know her. Who are you? At bakit mo ko tinatawag na babe? Inis na saad ng binata. Nagkunwaring nagulat si Kimberly. Sabay hawak sa tiyan at maluhaluhang umarte. Ano to, Skyler? After mo akong buntisin, hindi mo na ako kilala. Panagutan mo ako, buntis ako. Halos mabitawan ng babae ang hawak niyang cocktail, habang si Skyler naman ay napaatras sa sobrang gulat. Ang ibang tao sa paligid ay napatingin na rin. Ang ilan ay nagbubulungan. Excuse me? Pasigaw na sagot ng babaeng kasama niya, sabay harap kay Skyler. Totoo ba to, Skyler? Nabuntis mo siya? Wait, hindi ko siya kilala. Napahawak si Skyler sa sintido, habang pilit na inaalala kung saan niya ba ito nakilala. Miss, seriously, hindi kita kilala. You're crazy. Sa kabilang banda, hindi na mapigil ang mga tawa ng kaibigan ni Kimberly, habang palihim siyang kinukuhanan ng gadyo. Si Flora at Shai ay halos mahulog na sa upuan sa kakatawa. Pero si Kimberly ay parang mas lalo pang ginanahan. Ang kapal talaga ng mukha mo, Skyler. Ilang gabi tayong magkasama tapos ngayon itatakwil mo ko? Sabay pahid ng kunwaring luha. Alam mo bang iniwan ko ang lahat para sa'yo, tapos ganito lang ang gagawin mo? Lahat ba ng pangako mo hindi mo tutuparin? Miss, hindi kita kilala. Halos mapasigaw na si Skyler, habang pulang-pulang mukha niya sa hiya. Tumayo na ang babae niyang kasama at sinampal nito si Skyler. Player ka pala! Ayoko na sa'yo, Skyler! Galit na saad ng babae sabay walk out nito, at napatingin na lang ang binata sa kanya.
Natulala. Wait, Sarah, teka. Napasabunot sa buhok niya si Skylar, habang si Kimberly ay tumakbo na pabalik sa mesa ng kabarkada niya. Halos mamatay sa kakatawa. Grabe ka, Kim! Oscar-winning ang performance na ginawa mo! Saad ni Shai bago natawa habang ipinapakita ang video sa kanya. Girl, kung lahat ng buntis ay kasing ganda mo, baka hindi ako maniwala. Dagdag ni Flor habang pinupunasan ng luha ang tawa. I mean, maniwala ka agad yung babae? Anong ginagawa mo sa bar kung buntis ka, hindi ba? Natatawang saad ni Flor na nagpatawa naman sa kanilang lahat. Pero habang tawa sila ng tawa, hindi nila napansin ang sunod-sunod na tingin ni Skylar kay Kimberly mula sa malayo. Napakagat siya sa labi. Kimberly. Bulong niya sa sarili. That's her name, ha? The next time na magkita kami, sinisigurado kong magsisisi siya. Inis na saad ni Skylar bago siya nag-walk out sa bar na yon. Sobrang saya ni Kimberly habang nagiinuman sila, to the point na hindi na naalala ni Kimberly na aalis na siya kinabukasan. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong mansyon ng Legisma. Ah! I am late! Sigaw ni Kimberly habang nagtatatalon siya sa kama. Hawak ang phone at kitang-kita sa mukha niya ang panic. Anak, nandito na yung driver. Nag-aabang na sa labas. Sigaw naman ng mommy niya mula sa baba. Mom, 5 minutes. Hindi pa ako packed. Hindi ko pa nailalagay ang skincare ko sa bag. Oh my gosh, wala pa akong napipiling designer shades. Halos maiyak na sabi ni Kimberly habang nagmamadaling magsilansa ng kung ano-anong gamit sa pink na maleta. Habang kumakabog ang puso niya sa kaba at pagod sa hangover, saka lang niya na-realized. Tapos na ang mundo ng glam, lights at parties. Ngayon, haharapin na niya ang mundo ng kalabaw, putik at worst, walang signal. Pagbaba niya sa hagdan ay naroon ang kanyang mom at dad. Parehong seryoso ang mga muka. Nakatayo na rin sa tabi ng kotse ang personal driver nila. Nakaayos na ang mga gamit niya. Anak, please, behave doon ha? Mr. and Mrs. Bejarano are good friends of your father, and I. Hindi mo kami papahiya, okay? Saad ni Karina na halatang malungkot, pero pilit pa rin ngumiti. Text us kapag may kailangan ka. Pero tandaan mo, limitado ang budget mo. Hindi ka namin padadalhan ng pera hanggat hindi ka natututo. Dagdag naman ni Samuel. Napailing si Kimberly habang pinipilit ang sarili ng ngumiti. Fine, I'll survive. This is just a very long vacation. I'm gonna treat this like personal retreat, like a detox. Exactly. Detox sa luho at drama. Makahulugang saad ni Samuel sa anak. At sa wakas, sumakay na si Kimberly sa kotse. At habang papalayo sila sa syudad, pakiramdam niya ay unti-unti na ring lumalayo ang dating buhay niya. Nakatanaw siya sa bintana. Suot ang oversized sunglasses, kahit medyo hilo pa, at bulong niya sa sarili. Let's get this over with. 8 buwan lang naman to. What could possibly go wrong? Gagawin ko lang ang mga dapat kong gawin for 8 months and then boom, babalik na ulit ako sa mansyon. I'm gonna miss partying. Nakangusong saad ng dalaga. Pero ang hindi niya alam, ang destinasyong iyon ay hindi lang basta hasyenda. Nandoon din ang lalaking hindi niya inaasahang muling makikita niya. 8 buwan lang, Skylar. She's staying here for 8 months and then aalis na. Ipinakiusap sa amin to ni Samuel, and you know him. He's a good friend of mine. Saka bakit ba parang ayaw mo? Hindi mo pa nga nakikilala yung anak nila eh. Pangungumbinsi ni Sybert sa anak niya. Alam ko na ang gawain yung yan, Dad. Kaya kayo nagpadala ng babae rito ay para paibigin ako. Uunahan ko na kayo. Hindi magtatagumpayan. I will never love her.
You're exaggerating, Skylar. I already told you. Kaya siya nandito ay dahil magtatrabaho siya, hindi akitin ka. Hindi makapaniwalang saad ni Sivert sa anak niya na kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. As if naman totoo yan. Aminin niyo na lang kasi. Hindi na natapos ng binata ang sasabihin niya nang mapasigaw na si Sivert. Hindi nga, Skylar. Which part of that ang hindi mo maintindihan? She's here to work dahil punishment niya. Apparently, sinagad niya ang pasensya ni Samuel, kaya ayon, pinarusahan siya ng ama niya na magtrabaho dito. Napairap na lang ang binata dahil sa sinabi ng ama niya. So now, I'm supposed to take care of that brat? She's not a brat, anak. Medyo pasaway lang. Don't be so hard on her. Turuan mo rin siya sa mga gawain na alam mo. Hindi siya sanay sa ganyan dahil kagaya mo. Lumaki siya sa marangyang pamilya. Paliwanag ni Sivert sa anak, dahilan para mapairap ang binata. Pero ako, sanay ako, Dad. Brats like her are getting on my nerves. Don't be so hard on her. 8 buwan lang, aalis na rin siya. Paparating na siya rito maya-maya lang. Kaya naman sana'y huwag mong awayin. Aniya bago nagsuot ng coat si Sivert. I am going now. I still have a lot to do. Pagpapaalam ni Sivert sa anak bago siya lumabas at sumakay sa kotse niya. I just hope hindi siya mag-iinarte sa mga ituturo ko. Hays, nakakainis. Inis na aniya sa sarili bago siya umupo sa sofa. Napansin ko na palagi na rin akong naiinis ever since nung nasira yung diskarte ko kay Sarah. She's the only girl na willing akong seryosohin. Tapos sinira lang ng random na babaeng yun. Nakakainis. Sana talaga, hindi na kami magkita ng babaeng yun. Inis na saad ni Skylar bago siya tumayo. Dahil nakarinig siya ng busina sa labas ng mansyon nila dito sa may hasyenda. Lumabas siya at sinalubong niya ang kotse. Lumabas sa kotseng yun ng isang babae na hindi niya inaasahang makitang muli. Dahilan para mapako siya sa kinatatayuan niya. Ikaw? Ikaw? Sabay na saad nilang dalawa dahilan para makaramdam siya ng inis. Kanina lang ay hinihiling ko na sana hindi na kita makita. Tapos ikaw palang makakasama ko rito ng 8 buwan? Wow, just wow! Hindi makapaniwalang saad ni Skylar. Dahilan para mapairap ang dalaga. Come on, it's just a dare. Saka marami ka pa namang makikilala na mas better dun sa babae. I mean, you look handsome, so wag mo nang isipin yon. By the way, I am Kimberly. Hindi na natapos ni Kimberly ang sasabihin niya nang barahin siya ng binata. Yeah, I don't care. Saka dare? Grabe naman pala ang mga dare ngayon Nakakasira ng relasyon ng iba. If you think that's funny, well, nagkakamali ka. Remember this, Kimberly Samantha Ledesma. Starting ngayong araw. At hanggang sa huling araw mo dito ay ayaw ko sa'yo. I hate you from the bottom of my heart. Sinira mo ang diskarte ko sa babaeng minamahal ko. Halatang halata sa mata at pananalita niya. Nagalit na galit talaga ang binata kay Kimberly. Napakagatlabi si Kimberly at pilit pinanatiling matatag ang itsura niya. Kahit ramdam niyang parang tinadyakan ng puso niya sa bigat ng sinabi ni Skylar. Hindi niya inaasahang ganoon kalalim ang galit nito sa kanya. At hindi rin niya inaasahang ang lalaking sinaktan niya nun. Sa isang walang kapararakang dare, ay siya palang makakasama niya ng 8 buwan. Fine. Malamig niyang sagot habang inaayos ang strap ng shoulder bag niya. Kung ayaw mo sa akin, wala rin akong balak makipagkaibigan. Let's just stay out of each other's way at matapos tong 8 buwan na to nang walang problema. Good. Mariing saad ni Skylar bago tumalikod. Sundan mo ako. Ipapakita ko ang magiging kwarto mo. At kung saan ka magtatrabaho simula bukas. Tahimik lang na sumunod si Kimberly. Sinusuri ang paligid ng hasyenda habang sinisikap huwag patulan ang inis na nararamdaman. She could handle this. 8 buwan lang naman. Kahit gaano ka-hateful si Skylar, mas matatag siya ngayon.
mas matalino at mas may dahilan para patunayan ang sarili na hindi lang sa ama niyang si Samuel, kundi pati na rin sa lalaking minsan niyang niloko at sinaktan, nang hindi niya alam na babalik ito bilang karma niya. Dinala niya ang dalaga sa isang kubo dahil ayaw niya itong makasama sa mansyon niya. Binuksan ni Skylar ang pintuan at tumingin sa kanya ng malamig. Diyan ka, maagang gising dito. Walang princess treatment. Kapag hindi ka sumunod sa rules, aalisin ka agad. So do your part. Hindi sumagot si Kimberly. Pumasok lang siya sa kwarto at marahang isinara ang pinto. Umupo siya sa kama at saka napabuntong hininga. Ang ganda ng umpisa ng bagong buhay ko. Sarkastikong bulong niya sa sarili. At ang welcome party ko, full of hate. Great! Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang kirot sa puso niya. Hindi dahil sa mahirap ang gagampanan niyang trabaho, kundi dahil sa mga mata ni Skylar. Kahit punong-puno iyon ng galit, alam niyang nasaktan niya ito noon, nang higit pa sa inaakala niya. At sa kabila ng banta nitong I hate you, alam niyang may dahilan kung bakit ganoon kabigat ang damdamin nito. Simula nang magtrabaho doon si Kimberly, ay hindi na nila maiwasang magbangayan palagi. Dahil sa pagiging bratinelya ni Kimberly, at dahil na rin sa kasungitan ng binata, palagi na lang silang nagsisigawan na dumating na sa puntong hindi na alam ng ibang mga tauhan doon ang gagawin sa kanilang dalawa. What the hell did you put sa pagkain ng mga manok? Some of them are unwell. Nilason mo ba sila? Galit na saad ni Skylar habang hawak-hawak ang cheese powder. I did not poison them. Mukha kasing walang lasa yung pagkain nila, kaya nilagyan ko ng cheese powder para naman magkaroon ng lasa kahit konti. Pagpapaliwanag ni Kimberly bago niya inirapan ng binata. Napailing si Skylar, hindi makapaniwala sa narinig. Lasa sa manok? Akala mo ba fine dining ang poultry farm na to? Pasigaw niyang tugon habang binabagsak ang cheese powder sa lamesa. Bakit ba kasi ang sungit mo? Hindi naman ako nanlalason. Mukha naman kasi talagang walang lasa eh. Baka sakaling mas ganahan silang kumain kapag nilagyan ko ng cheese powder, kaya ginawa ko yun. Depensa ni Kimberly habang nakataas ang kilay. Hindi sila tao, Kimberly. Mukha nang walang lasa ang pagkain nila pero ganun talaga yung kailangan. Ang paglalagay ng cheese powder ay hindi dahil sa trip mo lang. Baka nga ikamatay pa nila yan. Mariing saad ni Skylar. Kitang-kita ang ines sa kanyang muka. Abat kung makapagsalita ka, parang ikaw lang may alam sa lahat ah. Sagot ni Kimberly habang naglalakad palapit sa binata. Kung ayaw mong tumulong ako, sabihin mo ng diretsyo, hindi yung puro kareklamo. Hinapit ni Skylar ang gilid ng mesa at huminga ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Ang sa akin lang, kung gusto mong baguhin ang sistema dito, magtanong ka muna. Hindi yung basta ka nalang gumagawa ng kung ano-ano. Nagpakahirap akong palakihin sila tapos mamamatay lang sila ng dahil sa'yo. Mag-isip ka naman, may buhay din sila. Dahil sa sinabing iyon ni Skylar, ay biglang natahimik at nagilty si Kimberly. Napayuko si Kimberly, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan. Ngayon lang niya naramdaman na may bigat pala talaga ang bawat kilos niya sa lugar na yon. Hindi lang pala ito basta trabaho. Sorry, mahinang bulong niya. Hindi ko naman sinasadyang mapasama sila. Gusto ko lang talagang makatulong. Tahimik na tumingin si Skylar sa dalaga. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang pagbabago sa tono ni Kimberly. Sa unang pagkakataon, hindi ito palaban. Hindi rin nakataas ang kilay. Para ngayon lang niya nakita ang totoong Kimberly. Hindi ang bratinelyang sanay sa yaya, kung hindi isang babaeng nagsusumikap, kahit palaging nagkakamali. Alam kong gusto mong makatulong. Malumanay niyang sagot. Pero dito, hindi pwedeng basta-basta.
Hindi ito kagaya ng mundo mo na kahit magkamali ka, may aayos para sa'yo. Dito, bawat desisyon may epekto. Tumango si Kimberly. Pilit pinipigilan ng luhang gustong pumatak. Nasanay lang kasi ako na ako ang nasusunod, pero gusto kong matutunan to. Kaya kahit sigawan mo pa ako araw-araw, hindi ako aalis. Isang maikling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Bago muling nagsalita si Skylar. Ngayon ay mas mahinahon. Hindi ko kailangang sigawan ka araw-araw para matuto ka. Pero sana makinig ka. Hindi ko kaaway ang gusto ko rito, kundi katuwang. Napatingin si Kimberly sa binata. Bahagyang ngumiti. Deal. Aniya habang inaabot ang kamay. Napailing si Skylar sa ngiti ni Kimberly, pero tinanggap din ang kamay nito. Deal. Tugon niya. At sa araw na yon, sa wakas ay tumigil ang sigawan sa poultry farm. Pansamantala, dahil alam nilang bukas, baka magbangayan na naman sila. Pero ngayon, may unti-unti nang nabubuong respeto sa pagitan nila. Maayos na sila pero may mga bagay pa rin talaga na sumasablay ang dalaga. Kagaya na lang ng mag-araro ito sa unang pagkakataon, nang naka-heels, dahilan para mabaon sa putik ang sapatos niya. Ang ikalawang beses naman ay nasira ang banyo nila, kaya naligo siya sa may poso ng naka-bathrobe. Dahil doon, ay hindi mapigilan ni Skylar ang sarili na matawa dahil sa mga pinagagagawa ni Kimberly. Isang araw hindi inaasahang nahulog si Kimberly sa putikan habang nagpapakain ng baboy kaya naman tinawanan siya ni Skylar. Grabe ha, tinawanan mo lang ako? Wala ka bang balak na tulungan ako? Nakasimangot na aniya ng dalaga habang pinipilit niyang makatayo. Kaagad namang lumapit sa kanyang binata na kasalukuyang nakatawa pa rin dahil sa nangyari sa kanya. Alam mo, napaka-clumsy mo. Hay nako, ako na ngang bahala dyan at ikay maligo na. And after that, pakisabi kay Aling Sel na ipagtimpla ko ng kape. Black coffee ha? Aniya habang patuloy pa rin sa pagtawa. Habang naglalakad papaalis doon ng dalaga. Humanda ka sa akin, lalaki ka. Gaganti ako sa'yo. Nakangising ani Kimberly bago siya naglinis ng katawan niya. Nang maitimpla na ni Aling Sel ang kape, ay kaagad na nilagyan niyo ng chili powder ni Kimberly. Black coffee yon, kaya naman hindi halata na may kung anong inilagay doon. Habang abala si Skylar sa pag-aayos ng kulungan ng mga manok, dinala ni Kimberly ang tasa ng kape at nakangiting inabot ito sa binata. Oh, ito na ang kape mo, bossing. Sarkastikong wika ni Kimberly na may ngiting kunwaring inosente. Pinipigilan niyang matawa sa loob-loob niya habang pinapanood ang reaksyon ni Skylar. Salamat. Sagot naman ng binata. Inilapit nito ang tasa sa bibig at uminom ng walang pag-aalinlangan. Ilang segundo lang ang lumipas ay biglang namula ang mukha nito at napatigil sa paghinga. Puta! Kaagad niyang itinapon ang tasa sa damuhan at hinagilap ang galon ng tubig sa tabi upang uminom. Tubig! Tubig! Anong nilagay mo sa kape ko? Halos pasigaw niyang tanong habang nilalagok ang tubig na para bang mauubusan. Hindi na napigilan ni Kimberly ang humalakhak. Yan ang para sa pagtawa mo sa akin kanina. Masarap ba, Skylar? Mainit na mainit, hindi ba? Chili powder ba yon? Nanlalaki ang mga mata ng binata habang nagpupunas ng pawis sa noo. Siyempre, para sa lalaking mahilig tumawa sa kaawa-awang babae. Grabe ka, wala bang ka-gentle-gentleman dyan sa katawan mo? Tanong niya sabay kindat sa binata. Saka tumalikod na parang walang nangyari. Napailing si Skylar. Hindi makapaniwala sa pagkabratinelya ni Kimberly. Ngunit habang pinapanood niya itong naglalakad papalayo na para bang sobrang saya, ay hindi niya napigilan ang sarili at napangiti. Hay nako,
Sa babaeng to pa lang, subok na ang pasensya ko. Bulong niya sa sarili. Pero sa totoo lang, parang nag-e-enjoy ako dahil tuluyan na kitang nakilala. Nakangiting saad ng binata bago siya nagpunas ng pawis. At sa hindi kalayuan ay lihim ding ngumiti si Kimberly, habang iniisip kung gaano kagwapo ang binata, habang pinagpapawisan nito kanina. Normal na siguro sa pamilya nila na ganun kagwapo at kaganda, no? Nakita ko ang litrato ng kapatid niya sa social media. Sobrang ganda niya. Manghang saad ni Kimberly, bago siya nagtungo sa kubo kung saan siya natutulog. Isang gabi ay hindi inaasahang nagkaroon ng bagyo. At dahil sa kubo natutulog si Kimberly, ay hindi inaasahang bumaha roon. Hays, paano ako matutulog nito? Nabasa na lahat ng mga gamit ko. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang kinukuha niya ang mga gamit niya at ipinatong niya ito sa lamesa. Nagulat naman ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng kubo at iniluwa noon si Skyler. Tumataas na ang baha. Halika na. Doon ka na sa mansyon matulog ngayon. Nagmamadaling saad ng binata bago niya tinulungan ng dalaga. Nakuhanin ang ibang gamit nito. Hindi na nakatanggi pa si Kimberly. Kahit pa gusto niyang ipakita na kaya niyang mag-isa, ay ayaw rin naman niyang pilitin ang sarili sa gitna ng baha at ulan. Pagkarating nila sa mansyon, agad siyang sinalubong ng init ng ilaw at mukhang bagong linis lamang yon. Napahinga siya ng malalim, damang kaibahan ng kubo sa malaking bahay. Pasensya na nung hinintay ko pang lumakas ang ulan bago kita nasundo doon. Paghingi ng paumanhin ng binata, bago niya ibinaba ang gamit ng dalaga sa mesa. Napatingin si Kimberly sa binata. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. Sa totoo lang, salamat nga at sinundo mo ko. Kung hindi, baka nilamon na ako ng baha doon. Wala yon, basta ligtas ka. Sagot ni Skyler sabay ngiti. Ilang saglit na katahimikan ang lumipas, habang nakatayo lang sila sa gitna ng kwarto. Umiihip sa labas ang malakas na hangin, at rinig ang pagpatak ng ulan sa bubong. Gusto mo ng tuwalya? Baka gusto mo na ring maligo bago matulog. Baka magkasakit ka niyan, basang-basa ka oh. Nag-aalalang alok ni Skyler. Napakamot sa ulo si Kimberly. Oo nga mukha na akong basang sisiw. Salamat ulit. Habang naliligo si Kimberly, hindi maiwasan ni Skyler ang mapaisip. Ilang linggo lang ang nakalilipas. Ni hindi niya akalaing magtatagal sa probinsya ang spoiled na si Kimberly. Pero ngayon, heto siya at basang-basa ng ulan at pawisan pero kahit na ganon, ay makikita sa mukha ng dalaga ang pag-e-enjoy habang ginagawa niya ang mga gawain sa bukid. Pagkalabas ni Kimberly mula sa banyo, nakasuot na ito ng malambot na pajama at oversized shirt na hiram lang sa mga damit ni Skyler. Napangiti si Skyler nang makita niya ang dalaga. It looks like my clothes are too big for you. Yung t-shirt ko para mo ng dress. May problema ka ba sa size ko? Kahit na maliit ako, cute ako, no? Aniya na nagpangiti lalo sa binata. Oo na, sagot ni Skyler. Napatingin si Kimberly sa kanya. Bahagyang namula dahil sa sinabi nito. Magpahinga na tayo at marami pa tayong gawain sa bukid bukas. Saad ni Skyler bago siya naupo sa kama. Bakit siya naupo doon? Dito rin ba siya matutulog? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga sa sarili niya. Dito ka matutulog? Tanong ni Kimberly. Yeah, of course. Kwarto ko to I'm sorry, hindi available yung 2 guest room dahil natambakan ng mga kagamitan para sa farm. Aniya dahilan para mamula si Kimberly. Di ibig sabihin, magkalapit tayo? Wala ka bang kutsyon? Kahit doon na lang ako matulog? Tanong ni Kimberly, dahil sigurado siya sa sarili niya na hindi siya makakatulog, lalo na't kalapit niya si Skyler.
Sorry pero I don't. Ako lang naman kasi ang natutulog dito dahil wala naman ako nagiging bisita nun. Saka bakit ganyan ang reaksyon mo? Don't worry, wala akong gagawin sa'yo. I am not that kind of guy, no? And you are not my type. Saad ng binata bago niya inirapan si Kimberly. Dapat lang, virgin pa ako no? Cross this line and I'll scream tapos sasapakin pa kita. Pagbabanta ni Kimberly sa binata, bago niya kinuha ang una na pasobra at iniharang niya ito sa gitna ng higaan nila. Oh, I can't believe na virgin ka pa. After mong sabihin sa akin na panagutan mo ako, buntis ako. Pero trust me, I won't. Pagbibigay assurance ni Skyler. Hindi alam ni Kimberly pero para siyang tinamaan ng kidlat dahil parang napaka-wise ni Skyler ngayon. Kaagad siyang humiga sa kama at tinalikuran niya si Skyler. Ganon din naman ang ginawa ni Skyler at nakatulog na silang dalawa. Habang tumatagal natututo si Kim ng mga gawaing bahay, pati na rin ang mga gawain sa farm. Tinuruan siya ni Skyler magtanim, magluto ng sinigang, at magpakain ng hayop ng maayos. Bukod doon, ay naging close siya sa paboritong alaga ni Skyler na kambing. Nagsimula na rin siyang mahulog kay Skyler. Lalo na kapag palihim siya nitong pinupunasan ng pawis habang nagtatrabaho. Bukod doon, ay palagi pa silang naghahabulan sa palayan. Ang cute-cute mo talaga, lambing. Nasaan na yung mga kapatid mo? Pakakainin ko na kayo. Saad ni Kimberly habang hinahanda niya yung mga pagkain ng mga to. Isa-isa niya itong nilagyan ng pagkain sa pakainan. Sumakto naman ang pagdating ni Skyler. Kaagad itong lumapit kay Kimberly at kumuha ng panyo. Basang-basa ka na ng pawis, oh. Magpalit ka na ng damit mamaya at baka magkasakit ka. May pag-aalilang saad ni Skyler habang pinupunasan niya ang pawis ni Kimberly. Salamat. By the way, kumusta yung lakad mo? Tanong ni Kimberly. Eto, pagod. Aniya bago siya sumandal sa may upuan. Magpahinga ka na. Yung mga manok na lang papakainin ko tapos magluluto na ako ng tanghalian natin. Nakangiting saad ni Kimberly dahilan para si Skyler naman ang mamula. Simula noon ay hindi na sila masyadong nag-aaway. Bukod doon ay para na silang magkasintahan dahil sa ikinikilos nila sa isa't isa. Akala nga ng ibang tauhan sa bukid ay magkasintahan na silang dalawa. Kimberly, pwedeng paano? Pagtawag ng binata kay Kimberly, dahilan para mapakunot ang noo nito. Paano? Tanong naman ng dalaga. Kaagad namang itinuro ni Skyler ang paborito niyang kambing na silambing sa dalaga, pero hindi siya nito na-gets. Pakambing? Gusto mo nang maging kambing? Naguguluhang tanong ni Kimberly, dahilan para matawa si Skyler. So slow but cute. Bulong niya sa sarili bago siya tumayo at hinimas niya ang buhok ng dalaga. Okay, continue what you're doing. And then magluto ka na ng lunch natin. Gisingin mo na lang ako. Nakangiting saad ni Skyler bago siya umalis doon. My heart just skip a bit. Bakit ganon niya ako kung itrato? Hindi naman sa hindi ko gusto pero iba kasi yung naiisip ko and ayaw kong mag-assume. Nakangusong saad ni Kimberly bago siya umupo. Nung una ay itinatanggi pa ni Kimberly ang nararamdaman niya kay Skyler. Pero habang tumatagal ang pagsasama nila, ay hindi inaasahang lumalago ang nararamdaman niya sa binata. Isang araw ay napagpasyahan ni Kimberly na maligo sa ilog malapit sa asyenda. Hindi kasi siya makapag-swimming sa swimming pool, kaya naman kahit sa ilog ay naligo na siya. Ngunit habang naglalakad siya ay hindi inaasahang nadulas siya, dahilan para mapilayan siya. Aray, ang sakit! Sigaw ni Kimberly habang hawak-hawak niya ang paa niya. Narinig naman ni Skyler ang sigaw ni Kimberly dahil nasa hindi kalayuan lamang siya.
Kaagad siyang nagtungo doon at nakita niyang umiiyak si Kimberly habang hawak-hawak nito ang paa niya. Kaagad na lumapit si Skyler at walang pag-aalinlangang tinulungan si Kimberly. Kimberly, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Skyler at halatang nag-aalala. Nadulas ako. Ang sakit ng paa ko. Hindi ko maigalaw. Sagot ni Kimberly sa pagitan ng hikbi. Pilit pinipigilan ang luha. Inalalayan siya ni Skyler at maingat na sinuri ang paa nito. Mukhang napilayan ka. Kailangan mong maipahinga to kaagad. Halika, bubuhati na kita pauwi. Nagulat si Kimberly. Ha? Huwag na, nakakahiya naman. Saka kaya ko namang maglakad pa eh. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Skyler. Maingat na siya nitong binuhat sa bisig. Ramdam ni Kimberly ang tibok ng puso niya habang nakayakap siya sa leeg ng binata. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Pagkarating sa kubo ay pinagbihis niya muna ang dalaga bago niya ito pinaupo sa may higaan. Medyo masakit to, pero kailangan gawin para makalakad ka na. Saad ni Skyler, bago niya kinuha ang panghilot na dinala ng isa sa mga tauhan sa bukid. Sinimula na ni Skyler na hilutin ang paa ni Kimberly. Napapaigtad ang dilaga dahil nakakaramdam siya ng sakit. Pero kahit na gano'n ay tiniis niya. Salamat, Skyler. Mahina niyang bulong. Napangiti si Skyler. Walang anuman. Saka ginawa ko yun dahil hindi kita kayang pabayaan, Kimberly. Dito na ako magpapalipas ng gabi para maalalayan kita kung may kailangan ka mang gawin. Gusto mo na bang magpahinga? Tanong ni Skyler at tumango naman ang dalaga. Sige, dahan-dahan lang sa paghiga ah. Aniya bago siya nahiga sa tabi ni Kimberly. Siguro dahil na rin sa pagod ni Kimberly, ay kaagad siyang nakatulog dahilan para mapangiti si Skyler. Dahan-dahan niyang hinalikan sa noo si Kimberly, bago siya pumikit at tuluyan na silang nakatulog. Abot langit ang ngiti ng dalaga nang magising siya, dahil ang mukha ni Skyler ang bumungad sa kanya. Ang gwapo niya talaga, walang palya. Nakangiting saad ni Kimberly sa sarili niya. At manghahawakan niya na sana ang buhok ng binata nang magmulat ito ng mata. Kaagad na tumalikod si Kimberly upang itago ang hiya na nararamdaman niya. Ngunit nabigla na lang siya nang yakapin siya ni Skyler mula sa likod. May halong lambing ang yakap ni Skyler, dahilan upang mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Kimberly. Good morning. Bulong ni Skyler sa tenga niya. Ang boses nito ay pauspa mula sa pagkakagising. Ngunit lalong nagpainit sa pakiramdam ng dalaga. Good morning din. Mahina niyang sagot. Halos hindi makatingin sa binata dahil sa sobrang kabathiya. Hindi muna kumilo si Skyler. Nanatili siyang nakayakap na para bang ninanamnam ang tahimik at espesyal na sandali na magkasama sila. Ramdam ni Kimberly ang init ng katawan ng binata sa likod niya. Ang malalim na paghinga nito ay dumadampi sa kanyang batok. Pasensya ka na kung nagulat ka ha. Saad ni Skyler. Hindi ko lang napigilan. Ang sarap mong yakapin. Napakurap si Kimberly. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi siya sanay sa ganitong lambing, lalo na't galing pa sa isang katulad ni Skyler. Ikaw talaga? Natatawa ngunit nahihiyang sagot niya. Pilit na tinatakpan ng namumulang pisngi. Maayos na ba ang pakiramdam ng paa mo? Tanong ni Skyler habang marahang niluwagan ng yakap upang maharap si Kimberly. Medyo okay na. Medyo masakit pa rin pero kaya ko nang maglakad. Sagot niya. Good, pero wag ka munang masyadong gagalaw. Ako na ang bahala sa lahat, kahit sa pagluluto ng breakfast. Aniya sabay tayo mula sa higaan.
at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Pahinga ka lang dyan, prinsesa. Prinsesa talaga? Natatawang tanong ni Kimberly. Pero ramdam niya sa puso niya ang kilig sa bawat salitang binibitawan ni Skylar. Oo naman, sa akin, ikaw ang prinsesa ng bukid na to. Prinsesa ng bukid pala? Akala ko pa naman prinsesa niya? Nakangusong niya at napansin naman ito ni Skylar. Bakit parang nakasimangot ang prinsesa ng bukid namin? Pang-aasar niya. Bahala ka dyan. Aniya takmang tatayo na siya nang sumakit muli ang paa niya. Ano ka ba naman kasi? Sabi ko sa'yo magpahinga ka. At ako nila ang kikilos eh. Ang kulit mo talaga. Aniya bago niya binuhat si Kimberly at muli niya itong inihiga sa kama. Nung araw na yon ay buong araw silang magkasama. Si Skylar lang kumikilos kaya naman grabe talaga ang naranasan niyang princess treatment. Habang tumatagal ang pagsasama nila, ay mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Ngunit nag-aalala ang dalaga dahil wala pang sinasabi ang binata kung talaga nga bang may namamagitan na sa kanila. Inamin na ng dalaga sa sarili niya na mahal niya ang binata. Ngunit ganun nga din ba ang nararamdaman nito para sa kanya? Wala pang sagot sa katanungan na yan hanggang sa hindi inaasahang dumating ang bagong magsasaka sa asyenda ni Skylar. Mabait, matulungin at magalang si Oscar. Naging magkaibigan sila ni Kimberly dahil palagi nitong tinutulungan ang dalaga. Ang kaso nga lang ay hindi ito nagustuhan ni Skylar dahil pakiramdam niya ay inaagaw ni Oscar ang babaeng minamahal niya. Skylar, nagluto si Oscar ng banana Q. Tara, kain tayo dun. Pag-aaya ni Kimberly. Narinig pa lang ni Skylar ang pangalan ni Oscar ay nawala na ang ngiti niya. Ayoko, kayo na lang ang kumain. Tara na Skylar, doon sa may palayan. Nakatambay doon sila Katkat at Oscar. Pag-aaya ni Kimberly pero hindi siya pinansin ng binata. Nagtataka na si Kimberly sa mga ikinikilos ni Skylar. Palagi na kasing mainit ang ulo nito dahilan para mapaisip si Kimberly. Nagsiselos ba siya kay Oscar? Pero wait, imposible naman yun, hindi ba? Wala naman siyang gusto sa akin eh. Aniya sa sarili. Sa kabilang banda naman ay silos na si Skylar. To the point na nagagalit siya ng walang dahilan. Kasalukuyang nakaupo si Skylar sa may garden niya habang nagiinom ng may tumawag sa pangalan niya. Good evening po sir. Pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Oscar bago siya umupo sa tabi ni Skylar. Hindi po ako manhid katulad ng ibang lalaki. Kaya alam ko po ang nararamdaman mo. Mahal niyo po si Kimberly, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala dahil wala po akong balak na agawin siya sa inyo. Every time na magkasama kami, ay ikaw palagi ang bukang bibig niya. Nung una gusto ko po siya, pero dahil ikaw ang mahal niya, itiligil ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Aniya dahilan para mabigla si Skylar. How did? Ramdam na ramdam ko po yung galit at talim ng titig niyo sa akin tuwing magkasama kami ni Kimberly. Actually, natatakot nga po ko pero sabi ni Kimberly, mabuti po kayong tao. Nakangiting saad ni Oscar. Mahal niyo po si Kimberly, hindi ba? Bakit hindi po kayo umamin? Mahal ka rin naman po niya. Tanong ni Oscar. I think kailangan ko na nga talagang umamin sa kanya. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa dahil gustong-gusto ko na siyang mahagkan at masabing akin. Nakangiting saad ni Skylar. That's the spirit, sir. Good luck po sa inyo at sana tuluyan ang maging kayo. Saad naman ni Oscar bago siya nagpaalam na babalik na sa kubo niya dahil maaga pa ang gising niya kinabukasan. Nang sumunod na araw ay ipinatawag niya si Kimberly at pinapunta ito sa rooftop niya kung saan naghanda siya ng sofa bed, mga pagkain at projector dahil pagkatapos niyang umamin
ay balak niyang manood sila ng movie. "Pinatawag mo raw ako rito, sir?" Saad ni Kimberly. Halatang may tampo dahil sa sunod-sunod na pagsusungit ng binata. Sir, she always call me Skylar. I cannot take this. Ayoko ng ganito. I don't want her to be mad at me. Malungkot na saad ni Skylar sa sarili niya. Ipinatawag kita rito dahil gusto kitang makausap. Aniya dahilan para mapataas ang kilay ni Kimberly. Kaagad siyang yumakap kay Kimberly, dahilan para magulat ang dalaga. I am sorry, Kim. I don't mean to be masungit. I just can't help it. You look so happy while talking to Oscar, and I don't like it. Paghingi niya ng sorry, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. I am jealous. I know hindi tama na maging madamot ako, pero hindi ko talaga gusto yon. I don't mean to be controlling and nakakahiyaman pero gusto kong ako lang ang rason ng pagngiti mo. Pag-amin ni Skylar na nagsiselo siya. Nagsiselo siya? Kaya pala gano'n na lang niya kung tignan ng masama si Oscar eh. Pero kung nagsiselo siya, ibig sabihin ba nun gusto niya rin ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Ibig sabihin ba niyan? Hindi na siya pinatapos ni Skylar sa pagsasalita at huminga na ito ng malalim. I love you. I love you, Kimberly. I know I said a lot of bad things to you, pero wala eh. You have changed for the better, and I unexpectedly fall in love with you. I know you might not love me right now because of what I've done, pero I want you to know na hindi kita susukuan. Mahal kita, at handa akong hintayin ka hanggang sa mahal mo na rin ako. Nakangiting pag-amin ni Skylar sa nararamdaman niya. Para siyang nawala ng tinik sa may dibdib nang mailabas na niya ang mga bagay na dapat noon pa lang ay inamin na niya. I know, I've been such a jerk and I'm willing to change for you. I love you so much, Kimberly. Nakangiting saad niya bago niya niyakap ang dalaga muli. Kaagad namang bumitaw sa kanya si Kimberly at mariin niyang hinalikan ang binata. Mahal na mahal din kita, Skylar. Noon ko pa to itinatago pero kailangan ko na rin itong aminin dahil sinabi mong mahal mo rin ako. Dahil sa sinabi ng dalaga, ay tuwang-tuwa naman si Skylar at hinalikan niya na rin ang dalaga. Doon na nagsimula ang mainit na gabing pinagsaluhan nila. Ang nararamdaman na pagmamahal ay unti-unting lumalim at ang dating tampo at hinanakitay napalitan ng pag-unawa at tapat na damdamin. Sa bawat yakap, bawat titig, at sa bawat bulong ng mahal kita, ay tila ba pinagtibay ng gabi ang kanilang relasyon. Nakatulog silang magkayakap sa sofa, habang patuloy ang pag-play ng movie sa projector. Ngunit sa totoo lang, mas pinili nilang pakinggan ang tibok ng puso ng isa't isa, kaysa sa anumang eksena sa movie na pinapanood nila. Kinabukasan habang unti-unting sumisikat ang araw, naunang magising si Skylar. Tinitigan niya si Kimberly na mahimbing pa ring natutulog. At sa bawat segundo ay lalo siyang napapaisip kung gaano siya kaswerte na minahal siya ng isang kagaya ni Kimberly. Totoo, masayahin at handang umunawa sa kabila ng lahat. Pinagmasdan niya ang dalaga bago dahan-dahang lumapit sa tenga nito at bumulong. Good morning, love. Napangiti si Kimberly kahit hindi pa tuluyang gising. Dumilat siya at sinalubong ng mainit na halik mula kay Skylar. Good morning. Mahina niyang sagot. Sana araw-araw ganito. At magiging ganito nga. Sagot ni Skylar habang kinukulong siya sa isang yakap. Pangako ko yan. Simula ngayon, I will make you feel love every single day. Talaga lang aasahan ko yan ha? Natatawang saad ni Kimberly. Oo naman no. Anyways, tara na, bumaba na tayo. Ipagluluto kita ng masarap na breakfast. Pag-aaya ni Skylar
at kaagad namang sumunod ang dalaga, kahit na medyo masakit pa ang hita niya. Masaya na sana ang relasyon nila dahil habang tumatagal, ay mas lalong lumalago ang pagmamahala nila. Ang kaso lang ay hindi inaasahang dumating na ang araw na hindi inaasahan nilang dalawa. Kasalukuyang nagluluto si Skyler, habang si Kimberly naman ay nagkakape, nang may bumusinang kotse. Nagulat na lang sila nang pumasok sa mansyon ang mga magulang ni Kimberly. "Mom, Dad, ano pong ginagawa niyo rito?" Tanong ni Kimberly sa mga magulang niya. Halatang gulat siya dahil hindi niya inaasahang bibisita ang mga ito. Oh, you didn't know. Akala ko pa naman alam mo na dahil sigurado ko na excited ka na sa araw na to. Saad ni Samuel dahilan para mapakunot ang noo ng dalaga. "It's been 8 months since nung nagpunta ka rito. It's time to go home na. We already talked to Sivert and we thank him." "That means..." "Yes, anak. Nandito kami para sunduin ka. Go pack your things na at may kailangan pa tayong puntahan." Labag sa kalooban ni Kimberly ang umalis doon. Masaya na siyang kasama si Skyler. Ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap dahil nakapaligid kay Kimberly ang mga magulang niya. Dahil doon ay hindi sila nakapagpaalam ng maayos sa isa't isa. Hindi nila nakuha ang contact number ng isa't isa noon dahil kampante sila na habang buhay silang magkakasama. Nagpasalamat ang mga magulang ni Kimberly kay Skyler bago nila tiluyang inuwi ang anak nila. "Bakit parang hindi ka masaya na nandito ka na? Aren't you happy na nakabalik ka na rito? At nakuha mo na ulit yung credit card mo?" Tanong ni Shai kay Kimberly na kasalukuyang malungkot habang nakatingin sa kawalan. "It's hopeless. Nasa sarili niya siyang mundo. Saka nakakagulat, no? Hindi siya nainom ng alak ngayon." Natatawang saad ni Flor. "Miss na miss ko na si Skyler. I want to see him pero paano? I don't know kung saang lugar yon eh. Kapag nagtanong naman ako kila Mom at Dad, baka maghinala sila." Malungkot na saad ni Kimberly bago tumungo at pumikit. "Hayaan niyo na lang muna si Kimberly. Baka pagod lang kaya nagkakaganyan." Saad ni Flor. Pareha silang malungkot at nangungulila ni Skyler. Akala nila hindi na sila muli pang magkikita. Ngunit pagkalipas ng halos 2 linggo, ay nakaramdam na ng kakaiba si Kimberly. Tuwing umaga ay palagi siyang laman ng banyo. Bukod doon, ay palagi siyang naghahanap ng mga pagkain na kakaiba. Dahilan para magtaka na ang mga magulang niya. "This is not normal anymore, Kimberly. Here, use this. Binili ko yan. Naghihinala na talaga ako kaya gamitin mo na yan para masagot na ang tanong natin." Saad ni Shai bago niya inabot sa dalaga ang pregnancy test. Walang pag-aalinlangan na ginamit ito ni Kimberly. At hindi niya inaasahan ang naging resulta nito. 2 linya. Buntis ka, Kimberly. Masayang saad ni Shai, pero nalungkot si Kimberly. Hindi niya kasi alam kung masasabi pa ba niya ito sa binata. Hindi alam ng dalaga kung ano na nga ba ang iisipin niya. Kaya naman sinabihan niya ang kaibigan niya na magpapahangin lang siya sandali. Gusto siyang samahan ni Shai, pero sinabihan niya ito na huwag na. Nang makarating siya sa may park malapit sa kanila, ay naupo siya sa may bench. "Buntis ako. Ipinagbubuntis ko ang anak namin ni Skyler. Pero paano ko to sasabihin sa kanya?" Tanong niya sa sarili habang tumutulo na ang mga luha sa mata. Nagulat naman siya nang hindi inaasahang may tumabi sa kanya at inabutan ito ng panyo. "Huwag ka nang umiyak. Sige ka, papangit ka niyan." Saad ni Skyler, dahilan para mas lalong maiyak ang dalaga. Kaagad naman siyang niyakap ni Skyler bago hinalikan sa noo. "Nakakainis ka. Akala ko hindi mo na ako susundan dito. Panagutan mo ko, Mr. Skyler Bejerano." Lumuluhang saad ni Kimberly na nagpangiti kay Skyler. "I will, Kimberly.
Kaya naman, I want to ask you something. Will you marry me? I know this is all of a sudden but I want you to know na ikaw na ang gusto kong pakasalan. Mahal na mahal kita. Alam mo na buntis ako? Tanong ni Kimberly. Oo, your friend Shai told me. Nakakausap ko na siya since yesterday dahil gusto kitang isurprise. Sabi niya ay lumabas ka raw kanina. Dahil malapit lang ako dito ay nagmadali akong pumunta rito. Pagpapaliwanag ni Skylar habang hinahaplos niya ang ulo ni Kimberly. I will, Skylar. Yes ang sagot ko. Sagot ni Kimberly na nagpasaya sa binata. Dahil doon ay hinalikan siya ni Skylar sa labi. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin, Kimberly. Mahal na mahal ko rin kayo. Saad ni Kimberly pabalit bago sila muling naghalikan. Nagulat at hindi makapaniwala ang mga magulang nila nang ibalita nila ang pagbubuntis ni Kimberly. Tuwang-tuwa naman si Sasha at Karina dahil finally magkakaroon na sila ng apo. This is unexpected, pero sigurado talagang nakatadhana na maging pamilya tayo, Samuel. Or should I call you Balae? Aniya bago sila nagtawanan. Yan ang mga pangyayari sa buhay nila. 10 taon na ang nakakalipas. Ikinasal silang dalawa matapos ipanganak ni Kimberly ang anak nila. Naging officially Mrs. Bejarano na si Kimberly at pinangalanan naman nilang Kirk Xavier, ang panganay nilang anak. Makalipas ang 2 taon matapos silang ikasal, ay muling nabuntis si Kimberly at nagkaroon naman sila ng anak na babae at pinangalanan nila itong Katrina Shane. Ngayon ay kasalukuyan silang masayang naninirahan sa mansyon nila kasama ang kanilang mga napaka-cute na supling. Mahal, kanina ka pa nakatitig sa akin. May dumi ba sa mukha ko? Tanong ni Kimberly sa asawa habang kumakain ito. Wala naman, mahal. I am just admiring how beautiful and stunning you are. I am so lucky. Nakangiting aniya habang nakatingin pa rin siya sa asawa. Another day of dad being obsessed with mom. Bigla ang singit ni Kirk, nakasalukuyang umiinom na naman ng gatas. You're right about that, kuya. Pero hindi ko masisisi si dad dahil sobrang ganda talaga ni mom. Saad naman ni Katrina bago ito yumakap sa ina. Grabe naman kayo. Well, thank you dahil na-appreciate niyo ang beauty ko. Nakangiting saad ni Kimberly bago niya hinalikan sa noo si Katrina. Me too, mahal. It's been a while since you kissed my forehead. Ani Skylar na para bang bata, dahilan para matawa ang mga anak niya. He is hopeless. He loves being pampered by mom and it's not fair. Nakangusong saad ni Kirk. Halika dito, Kirk. Hahalikan din kita. Saad naman ni Kimberly. Kaya naman kaagad na lumapit sa kanya ang anak. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap naman siya ni Kirk. Hey, that's my wife. Kalma, Dad. Anak mo kami, oh. Saad naman ni Katrina na nagpatawa sa kanilang lahat. I am so happy, mahal. Masaya ako kasama ang ating mga babies. I love you so much. Malambing na saad ni Skylar sa asawa. I love you too. Saad naman ni Kimberly bago nila hinalikan ang isa't isa. Close your eyes, Katrina. Bigla ang saad ni Kirk, dahilan para magtawanan silang lahat. Dito na po nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni na Kimberly at Skylar. Hindi man nila gusto ang isa't isa nung una, pero natutunan nilang tanggapin at mahalin ang isa't isa. Ang maling gawain gaano man kababaw sa simula ay may kusunod na consequences at kailangang panagutan. Ang kay Kim naman ay isang biro ang naging dahilan ng malaking pagbabago sa buhay niya. Pero sa pagtanggap niya sa responsibilidad at sa pagbabagong pinili niya, natutunan niya na ang tunay na pagmamahal ay dumarating kapag natuto kang humarap at ayusin ang sariling pagkakamali. Maraming salamat po sa pakikinig
at sana'y nagustuhan ninyo ang istoryang to. Nagmamahal, Inday Siren. The End.